So ayan na, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ngayon po, binabasa ko po itong dokumento na nakuha natin regarding nga po sa kasong sinampa kay Maharlika. So ang nagsampa po ng kaso kay Maharlika ay si Mel Robles. So dito po, no, sa medyo makapal tong dokumento po na to. So dito po makikita lahat nung mga paglabag po sa batas ni Hitad dito nga po kay Mel Robles. So para mas maganda mga kababayan, basahin po natin kung ano po yung makikita natin dito. Kasi importante po ito para maintindihan po natin kung ano ba yung mga kamalian na ginawa ni Maharlika at pag-usapan din natin mga ka-street race no, kung ano ba yung mangyayari kay Maharlika kung sakali man na matalo siya sa kaso. Kasi alam naman po natin no, na sa Amerika po, especially po sa California, ay hindi naman po kasi criminal case yung libel at defamation. So ngayon, medyo maganda po yung tanong sa akin ng mga viewer natin na anong mangyayari kung si Maharlika ay matalo sa kaso at kung sasabihin niya na wala siyang pambayad. Kasi, 'di ba, yung kay Abel Bacudio, 2 million nga po hinihingi ni Abel Bacudio. Tapos si Poy Quinones, ang alam ko medyo million din ata, no? At syempre mas malaki po yung magiging danyos po ni Maharlika kay Mel Robles kung sakaling nga pong matalo siya. So tatlong kaso po ito sa Amerika. So pag-usapan din po natin kung ano yung pwedeng mangyari kung sakali man na matalo si Maharlika at kung hindi siya magbabayad. Okay? So bago yan, pag-usapan muna natin yung kaso. Okay, let's go. So yun mga ka-Streetwise, no? So ito po yung dokumento na kuha natin at medyo makapal nga ito. So kahit pa paano, siguro sa mga 15 minutes sa video po na to, mapag-usapan po natin kung ano ba talaga yung nangyayari dito, kung bakit nahantong ito sa kasuhan. So una mga kababayan, no, makita natin dito kung sino yung nag-file ng kaso. So andito yan, si Mel Robles at saka yung asawa niya, si Sherwin Robles. Okay? So, ang kasong final ay defamation, ito, at saka false light invasion of privacy. Okay? Yan. So, ngayon, malinaw dito, no, na ito ay from, para wala tayong bulahan, no? Yan, Camille Vasquez nakalagay. O, Camille Vasquez. So, ibig sabihin mga kababayan, yung humawak po ng kaso ni Mel Robles laban kay Maharlika ay si Camille Vasquez. Si Camille Vasquez nga po, wala pa po itong kaso na natalo. So lahat po ito panalo. So ako naniniwala ko mga kababayan no, na hindi po kukunin ni Camille Vasquez yung kaso ni Mel Robles kung alam niya lang din naman na matatalo siya dito. Di ba ganun yung point eh? Kasi unang mga kababayan, di ba kunwari ikaw yung abogado at meron kang momentum na lahat ng kaso mo panalo. So dudungisan mo ba yung pangalan mo bilang isang abogado na matatalo ka sa kasong hahawakan mo at yung kasong ito ay isang nobody? Nobody lang yan eh. 'Di ba? 'Di ba from ano eh, sabi nga ni Mel Robles, 'di ba? Si Camille Vasquez from Amber Heard, ngayon from nobody. Ay, so yan na, so ito malinaw mga kababayan, no? And then Claire Eden Contreras. Okay? So, ang kaso na to ay malinaw na laban ito kay Claire Eden Contreras. So, next page tayo. So, medyo makapal-kapal ng konti ito, no? Pag-usapan natin to, no? So, nature of action, di ba? This is a case about social media personality who willfully and knowingly spreads malicious lies about others in the hope of raising her profile, achieving celebrity status, and monetizing her defamatory post. Miss Contreras routinely publishes vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks on others. Ibig sabihin mga kababayan, hindi lang po ito aware po si Camille Vasquez. Kasi si Camille Vasquez gumawa nito eh, nitong dokumento na to eh. So aware po si Camille Vasquez na ito pong ginagawa ni Maharlika ay routine na po niya talaga ito. Yung manira po ng tao and then paratang ng paratang kahit walang ebidensya. So sa number 2, nakalagay dito, no? Okay. Mel and Sherwin Robles are married and share 3 children together age 8, 13, and 14.
Mel is a devoted father and husband. So ayan no, tungkol ito kay Mel Robles, di ba? So okay na yan, tungkol sa pagiging PCSO nga po no, ni Mel Robles, PCSO General Manager. Tapos tungkol naman po ito sa asawa niyang si Sherwill. Okay? So next page tayo, tingnan natin to kung anong ano natin dito. So sabi dito, okay, sa number 5 no. Okay. Since at least December 2023, Miss Contreras, who professionally goes by the name Maharlika, began a demonstrably false smear campaign against the Robleses. In more than 20, no? So, ibig sabihin mga kababayan, ang counts dito is 20. You know, 20 separate videos that were posted to the internet and made available to the public. Miss Contreras falsely accused the Robleses for everything from contract killing and assisting terrorists to stealing from Filipino people. Nako, Maharlika, walang yaka. Patunayan mo to. Oh, patunayan mo 'tong sinasabi mo na 'to sa korte. At alam niyo na ang nakakatuwa dito mga kababayan 'no, hanggang ngayon wala pa rin pong sagot si Maharlika. 'Di ba? Nakapag-press conference na nga po tayo kahapon pero hanggang ngayon tahimik pa rin po itong bukekang na 'to 'no. Wala pa rin siyang binabanggit tungkol sa kaso. So syempre 'no, alam naman po natin na iba po talaga yung sistema ng judicial system po sa Amerika at base po sa mga nabasa po natin 'no, kasi meron na tayong experience dito nga po kay Poy Quinones at kay Abel Bacudio. Then nabasa na rin po natin yung mga statement nga po ni Maharlika doon. So kapag libel case pala sa Amerika, kailangan mong patunayan yung mga sinasabi mo. 'Di ba? So ngayon, una, simula pa lang tayo nakakatawan eh. So kailangan patunayan ni Maharlika kung sino ba yung source niya para magpapatay ng tao si Mel Robles at saka si Mel Robles po ay nag-a-assist po ng terorista. Okay? So teka lang So next page tayo. So ito na no, puntahan na natin yung mismong kaso no. Medyo makapal to, pasensya na no. So ito ay the parties, okay na yan. Jurisdiction and venue, okay na yan. Maya na yan no. So ito yung general allegations. Okay? Puntahan natin yung general allegations. Okay? Mel and Sherwill Robles have been partners since 2008 and shared 3 beautiful girls together aged 8, 13, and 14. In addition, being a devoted father and husband, Mel is a successful businessman and more recently, a dedicated public servant. So una mga kababayan, kilala naman po natin si Mel Robles. So sa hindi lang po nakakakilala kay Mel Robles, bago po siya maging general manager ng PCSO, negosyante na po yung mama. 'Di ba? So ayan 'di ba? Ang problema kasi dito sa mga Duterte bobo supporter, basta makapangbatikos lang na walang ebidensya, okay lang sa kanila 'di ba? So yan sinabi niya dito na sinabi rin dito na si Mel Robles nga po ay general manager ng PCSO. Okay, ano yan, next page na tayo. So ito yung unang-una. Okay. So sabi dito no, Miss Contreras malicious defamation campaign against the Robleses, 'di ba? Miss Contreras has leveled dozens of harmful, unreported, unsupported, so ito, and outlandish accusations against the Robleses in the transparent attempt in increase traffic in her online channel and enrich herself at the Robleses' expense by spreading salacious and malicious lies. So unang-unang nga dito mga kababayan, ito, yung A. Yan. So, Miss Contreras, Mrs. ako ng Mrs. Woodruff na lang, no? Okay, Mrs. Woodruff, ludicrous and wholly false claim that the Robleses hired a hitman to kill her. Okay, so ang unang kailangan patunayan ni Maharlika para siya po ay manalo sa kaso, kung ano yung naging source at kung sino yung naging source ni Maharlika para po dito po sa kanyang sinabi or in-expose supposedly sa kanyang YouTube channel. So, actually mga kababayan, andito po lahat. No? Yung mga sinabi ni Maharlika, no? Mel Robles volunteered to get multi-million, 10 million for my head. O, di ba? So, nakalagay yan dito. Taka lang, para makita po natin. O, yan, o, ito. O. So, ang bintang ni Maharlika, 10 million pala. Okay? 10 million po yung
patong ni Mel Robles sa buhay nga po ni Maharlika. So medyo bullshit naman yun, no? Kasi kunwari kung ako, ipapapatay ko si Maharlika, masyadong malaki yung 10 milyon. Siguro, okay na siguro yung mga mga 5,000 pesos. Pwede na yun. So, sabi dito, no? So, ito yung mga binanggit niya, no? I was not wrong. Right, I showed you a picture of Robles' wife. They spent shopping when they went and when they kill me. I told you already. So, ito na yung mga sinasabi ni Maharlika, no? Puro sinabi ko sa inyo, di ba? Baka ng ina ka talaga, no? So, ayan, di ba? Okay na yan. So, ayan ang unang kailangang harapin ni Maharlika. Kung ano yung mga naging dahilan niya para sabihin niya na ipapapatay siya ng mga Robles. Di ba? So, 10 milyon. So, okay na yan. Sa B, Miss Contreras false claim that the Robleses are thieves. So magnanakaw daw, di ba? Miss Contreras has falsely published to the public accusations that the Robleses are engaged in theft and bribery, specifically stealing from the Filipino people. This is categorically false and harmful to the Robleses both personally and professionally. Okay, so 'yon. So, siguro medyo hindi na siguro maganda, no, na pag-usapan pa natin kung ano yung mga sinabi ni Maharlika. At least nakuha po natin yung basics. 'Di ba? Na well, ang point dito mga streetwise, no, nakailang nakailang ano na ba si Raffy Tulfo, no? Ito madagdag ko lang, no. Nakailang Senate hearing na ba si Raffy Tulfo sa PCSO? At mga kababayan, sa dinami-dami po ng hearing na ginawa nga po ni Raffy Tulfo, wala po siyang napatunayan na meron pong anomalya or pagnanakaw na nangyari sa PCSO. So, ayun, senador na yon. Pero itong si Maharlika, puro na lang bintang na walang ebidensya. So, ang point, isa yan sa mga kailangang sagutin ni Maharlika sa korte. So, yan, ito pa, okay na yan. Medyo mahaba to, no? So, next. Ito. So, ito malupit. So, sa letter C, di ba? Miss Contreras false accusation that Mel manipulated the Philippine Lottery. So, kasama yan. So, ito ang sinasabi ko mga kababayan, no? Kung dinaya po yung loto mga ka-streetwise, ano yan eh, dapat po, nabulgar na po yan dun po sa Senate hearing. Di ba, naalala natin mga kababayan, di ba, na si Mel Robles nga po ay, what do you call this? Ay iniimbitahan yung mga senador nang walang pasabi, kumbaga surprise, para makita nila kung paano tumatakbo yung lottery po sa PCSO. Kasi mga kababayan, di ba, kapag in-invite mo yung mga senador para mag-imbestiga, tama naman si Mel Robles na dapat pag pumunta kayo sa PCSO para mag-imbestiga nang walang notice. Di ba, para surprise, di ba? Yun nga lang mga kababayan, hindi po nangyari yon. At dahil nga po doon, so itong sinasabi ni Maharlika na may daya ang PCSO, wala lang to. Chismis niya na naman ito. So kailangan mo na naman ito patunayan, Maharlika. Patunayan mo na naman ito kasi hindi mo pwedeng gawing source si Raffy Tulfo kasi unang-una, wala naman napatunayan si Raffy Tulfo. 'Di ba? So bullshit 'yan. Okay? So okay na 'yan, ito okay na 'yan. So medyo marami talaga to, no? So sa D, Miss Contreras, untrue and harmful claim that Mel engaged in several other crimes. So may mga krimen pa lang binabanggit dito, no? So tulad ng ano ba? So dito nga mga kababayan, no, sa vlog nga po ni Maharlika, meron pala siyang binabanggit dito na kinutongan ni Mel Robles yung mga Chinese businessman, itong mga Chinese businessman na may-ari ng KTV. O tama, KTV nga, no? Ito, KTV. 'Di ba? So, kinutongan daw ni Mel Robles at ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon at 1 million to 2 million. Okay, yan nakalagay naman yan dito. So yan, 'di ba? Ayun na, extorting or holding up businessmen, sabi ni Maharlika. Let's say for example, what I give you as an example, instead of 5 million or 10 million that the businessman should pay, it is what Robles is doing, 'di ba? So ngayon, imbis nga po na magiging legal, 'di ba, yung KTV,
at magbabayad sila sa gobyerno para maging legal ng 5 million to 10 million pesos, magbayad ka lang daw po kay Mel Robles ng 1 million to 10 to 2 million, okay na raw po yung negosyo mo. Sabi ni Marlica, nako, patunayan mo sa korte to, di ba? Oh. So sabi pa dito, so ito no, so pakita ko sa inyo no, plaintiff suffer extreme distress and reputation harm. So ito yung mga naging epekto nga po sa mga ginagawa nga pong katarantaduhan ni Marlica. Tapos yung unang kaso, yung defamation. Yan na, nakalagay na no. Tapos mga kababayan, teka lang, medyo mahaba to eh. Okay na yan, okay na yan. Kasi kung babasahin natin to ng isa-isa, butin tayo ng 2 oras dito. Sobrang mahaba talaga to. So, yung kaso, okay na, forward na natin. No? Punta na tayo sa mga annex. Sa mga annex na tayo. Ito. Meron pang binabanggit pa pala dito. Bago tayo sa annex, meron pang binabanggit dito. Okay. Third claim for relief for false light invasion of privacy. Okay. So, kumbaga mga kababayan, ito yung pinakabuod ng mga statement nga po ni Mel Robles sa tulong nga po ni Camille Vasquez. So, ang nakalagay dito, so tungkol nga po dito sa pagpapatay nga daw po kay Maharlika ni Mel Robles sa pamamagitan ng 10 milyon. Nakalagay na yun dito. Tapos, yung criminal acts like extortion, bribery, money laundering, and obstruction of justice. Yan, ayan ang mga bintang po ni Maharlika kay Mel Robles, no? Tapos, the Robleses stole money from the Filipino people. Mel gamed the Philippine lottery system. Yan. So, patunayan mo yan ni Tad. Langya ka talaga, no? So, dapat kasi ganito mga kababayan. Agree ako dito. Na hindi naman kasi pwede na porket na tayo ay vlogger, ay tayo po ay meron na tayong kumbaga absolute yung ating freedom of expression. In layman's term mga kababayan, hindi po unlimited yung freedom of expression natin dito sa social media. So, dapat maging responsable kasi tayo. 'Di ba? Ayan ang sinasabi natin dito. So, ayan na, okay na yan. Medyo mahaba pa to. And then, ito. Okay, so, ang kaso ay na-file pala July 15, 2024. Tapos, ayan, Camille Vasquez. Okay? So, ang gumawa ng papel na to, si Camille Vasquez. Di ba? So, sa next page mga kababayan, ito na yung mga exhibit. Okay. So, ito na yung pag-present nga po ng ebidensya. So, tingnan natin to, no? So, ito, ayan, no? Oh. At alam nyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan? Yung ito yung ebidensya nila, no? Ito yung title ng video, kung kailan inere yung video, at meron pang link. So, kompleto ng ebidensya to. So, ito pa, no? Pati yung mga pati yung panlalait po ni Maharlika sa presidente, kasama po dito. Ayan, no? Oh, the foreigners are culprits. Marcos Kuting Jr. indulged in pulboron. Oh, yan, kasama yan. Oh, pati yung pulboron. Pati yung pulboron issue na sinasabi ni Marlica kasama sa kaso. 'Di ba, kasama sa exhibit. O, yari ka talaga dito. O, so ito, kompleto yung mga ebidensya. O, ayan, o, meron pa dito. O, ang dami pala nito. O, so dito pa lang sa unang pinakita ko, 1, 2, may 3 video na dito. Dito naman, 3, 4, 5, ito yung 6 na video na to. At mga kababayan, andyan po pati yung timestamp. So, ibig sabihin na ito mga kababayan, kompleto yung ebidensya. Bunga nga mismo ni Maharlika galing to. So, hindi niya pwede itong itanggi na hindi niya sinabi. So, una, ito yung title ng video. Yung link. Di ba? Tapos yung date. Tapos yung source. Tapos, yung timestamp. Di ba yung timestamp nandito? Kaya medyo malabo ating camera ko, no? Medyo malit na yung yung tawag nito. Yung mga sulat, di ba? So, may 6 na dito, may 7. So, ito pa, no? So, ayun, yun. Diyan lahat ng ebidensya. O, di ba? So, ito pa, no? Yan. So, mga kababayan, di ba? Yan, may mga screenshot pa. So, it's a privilege, no, na makakuha tayo ng copy nito, no? Tapos, pati yung Lisa si Mugs kasama rin pala. O, di ba? Nako, Maharlika, no?
Tangina. Alam nyo kasi no, doon sa sinasabi ni Toto Kausing na matatalo si Mel Robles sa kaso na to. Una sa lahat, hindi naman nabasa ni Toto Kausing tong affidavit eh. 'Di ba? Ayan kasi ang hirap ng wala kang alam ng salita ka ng salita. 'Di ba? Ikaw Toto Kausing ka no. Kung kailan ka tumatanda, mas lalo ka nagiging chismoso eh. Dapat bago ka magsalita na matatalo si Mel Robles sa kaso, well, opinion mo 'yan. Wala akong pwedeng sabihin diyan kasi nga opinion mo 'yan. Pero yung opinion mo pantanga. Baseless yung opinion mo. Kasi unang-una, wala ka naman nito eh. Meron ka ba nito? Wala ka naman ganyan eh. O so ayan, malinaw na dito. So ayan na, ito na ebidensya. Andyan na lahat. Okay? O teka lang, may pirma. Huwag natin pakita yung pirma, no? So ito ay, ano, notarized ito, no? Notarized, no? Wendy Poon. So ayan na. Okay? Malinaw. So yun mga ka-streetwise, no? So ito medyo pasensya na ano kung medyo malabo yung video kasi walang ilaw, no? Pero at least nakuha natin kung ano ba yung nilalaman ng dokumento na to. Na medyo marami-rami siya, no? So yun mga babae, no? So diyan po sa makakapanood po nito. So kayo po ano po masabi nyo nga po dito sa content po ngayon natin regarding nga po sa kinaso ni Mel Robles kay Maharlika. Okay? So kayo ba kahit papaano nakakuha ba kayo or medyo may natutunan ba kayo ng kahit papaano dito po sa content natin regarding po sa kaso? Kasi medyo briefing lang naman to kasi kung babasahin na natin to lahat, mga 2 oras siguro to, 'di ba? Basa tapos explain mga 2 oras to. But at least you get the basics. Okay? So thank you no. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at syempre, pa-like na lang po ng video po na to. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you po.